Meron akong kwento at ito yon. At ang titulo ng kwentong ito ay Pag-ibig sa gitna ng digmaan. Sa isang tahimik na bayan sa Ilocos, may isang dalagang nagngangalang Elena. Kilala sa kanilang lugar hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan kundi sa kanyang kabaitan at simpleng pamumuhay. Siya ay anak ng isang mangingisda at tindera sa palengke. Mahilig siyang magbasa sa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran. Palaging naghihintay ng mga liham mula sa kanyang amang nangingisda sa malalayong pulo. Isang araw ng tag-init, dumating sa kanilang bayan ang ilang sundalo upang magsanay sa kalapit na kampo. Isa sa kanila si Corporal Miguel Rivera, isang tahimik ngunit matapang na sundalo mula sa Batangas. Matagal na siyang nasa serbisyo at sanay na siya sa gera at disiplina. Ngunit wala pa siyang karanasan tungkol sa pag-ibig. Sa isang pagdiriwang ng pesta sa kanilang bayan, napadpad si Miguel sa tindahan ni Elena upang bumili ng tubig. Doon nagsimula ang lahat. "Miss, may malamig po ba kayong tubig?" ang tanong ni Miguel. Pawis na pawis habang suot ang kanyang uniforme. Ngumiti si Elena at inabot ang isang buti ng malamig na tubig. "Oo, pero hindi yan libre ha," biro pa ni Elena. Napangiti rin si Miguel at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang gaan sa dibdib. Pagkalipas ng ilang araw, palagi nang dumadaan si Miguel sa tindahan ni Elena, kunwari ay bibili ng kende o yelo o kahit wala namang kailangang bilhin basta't makausap lang ang dalaga. Si Elena naman, kahit inis sa una, unti-unting nagustuhan ang mga kwento ni Miguel kung paanong siya'y naiwan ng kanyang ama noong bata pa siya, kung gaano niya kamahal ang kanyang bayan at kung paano siya nangangarap ng tahimik na buhay balang araw. Isang gabi, habang magkasama silang nanunood ng fireworks sa pesta, tinanong ni Elena si Miguel, "Bakit mo ako palaging binabalikan? Marami namang mas magaganda sa akin." Tumitig si Miguel sa kanyang mga mata. "Hindi mo siguro alam, Elena, pero sa bawat gerang nararanasan ko, sa bawat lugar na pinuntahan ko, ngayon lang ako nakaramdam ng kapayapaan at ikaw yon." Tahimik lang si Elena, ngunit sa kanyang puso alam niyang nagsisimula na siyang mahulog. Lumipas ang mga buwan at lalong lumalim ang kanilang ugnayan. Ngunit dumating ang araw na kailangang bumalik ni Miguel sa kanilang kampo sa Mindanao. Nagpaalam siya kay Elena sa ilalim ng parihong punong mangga, kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga mata. "Hintayin mo ako," sabi ni Miguel, sabay abot ng sulat. Araw-araw akong susulat, at ganun nga ang nangyari. Habang si Miguel ay lumalaban para sa bayan, si Elena na may naghihintay ng may kaba, may luha, ngunit may pananalig. Makaraan ang isang taon, isang hapon habang nag-aayos ng paninda si Elena, may pumaradang military truck. Bumaba si Miguel, buo, ligtas at may dalang bulaklak. "Handa ka na ba?" tanong ni Miguel sabay ngiti. "Para saan?" gulat na tanong ni Elena. "Para sa pangarap kong buhay na kasama ka," sabi ni Miguel. At doon sa harap ng buong bayan, inalok ni Miguel si Elena ng pag-ibig na walang hanggan.